Pag-usapan natin ngayon yung nangyaring hearing sa Kamara kanina na kung saan humarap na si VP Sara at sinagot ang mga tanong ng mga kongresista. At napakainit po ang sagutan ni Congressman Acop at VP Sara. Yun po ang isa sa highlight sa hearing. Okay, pakinggan natin itong balitang ito. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, sir? Later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect. Yung Yes, mga- I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. motion to Hindi suspend nyo alam for 5 lahat. minutes. It's really satisfying kung papaano gisahin ni VP Inday Sara ang mga buhaya at papaano niya i-educate ang mga buhaya sa kung ano ba dapat ang gagawin. Kasi sa totoo lang mga lords, di ba, yung mga nasa kongreso, lalo na yung mga gumigisa ngayon, di ba, yung mga hearing nila at yung sa Tuadcom, Diyos ko, hindi naman pala sila lahat abogado. My God, di ba? Yung iba walang alam sa batas kaya nagkakandaleche-leche. At dito mo makikita mga lords sa video na papanoorin natin gaano ka matalino si VP, manang-mana sa tatay. Karapatan yung magsabi, kung meron kang reklamo, go to the court. Wow! Kayo pa talaga ang may ganang magsabi, go to the court. Bobo ba kayo? Kayo ang pumunta sa korte. Kung nakikita nyo pala na may illegal or mali ang paggasta ng budget ng OVP, file a case! Go to court! Kakatawa, tapos ngayon, kayo ang magsasabi ngayon, go to court. Kung may reklamo ka, go to court. Wow! Anong alam nyo sa batas, mga inayupak kayo? Diba, nakakahiya. Imagine niyo mga lodi cakes, yung mga nagigisa dyan sa hearing, diba, yung mga kongresista, halos pala sila na naandun, hindi mga abogado, may convicted pa, nakakahiya. It was illegal in the first place. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair? Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court.
Opo, pero Oo, that is pero where- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. That is precisely the point, ma'am. The- If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. With all due respect, Yes, Mr. Chair, Congressman Mr. Chair, I move that we Deputy strike Speaker out. Yeah, I move that we Suarez. strike out that last comment said about the House of Representatives. I don't think that is warranted. Neither is it fair to make statements such as that. So move, Mr. Chair. Second. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, Yes, may Congressman we Tan remind all Fernandez. the resource persons to address the chairman kasi nakakawala po ng respeto sa committee na to kung hindi po natin i-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. We will now continue to the next item in our agenda. We will now proceed to the interpellation proper. The first to interpolate is the Honorable Congressman Acop. May I know, Mr. Edward Farda, si Miss Sunshine po ay asawa po ninyo? Yes, Your Honor, you're correct. Yes. And Miss Sunshine Farda ay nagtatrabaho rin doon sa office ng Vice President. During DepEd po, kasama po siya. Yes, thank you. Now, Mr. Chair, para lang ma-recall po natin, si Miss Sunshine ang pinangalanan ng ating mga resource persons natin nung mga nakaraang hearing na nag-abot ng payola money sa mga empleyado ng DepEd at sinasabi niya na ito ay galing kay Vice President Sara. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang pangalan. Talagang sunshine siya dahil paano ba naman hindi iilaw ang mukha mo pag naabutan ka ng pera? Meanwhile, si Mr. Farda naman ang pinapangalan nung nakaraang hearing na nung una ay nagproproseso ng payola money through land bank payroll accounts ng field personnel, pero due to supposed security reasons, hiningi niya ang personal ATM account numbers para doon na lang ipapadala ang payola ng field personnel, effectively bypassing the official documentation of all the transactions. In short, Mr. Farda, kayong mag-asawa ay nagtatrabaho para kay Vice President Sara. Tama po ba? Mr. Edward Paharda. Yes, Your Honor. Yes. Kayo ni Miss Sunshine ay galing sa Davao. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Bago kayo nagtrabaho under DepEd with Vice President Sara as the Secretary, si Miss Sunshine ay nagtrabaho for VP Sara nung siya ay mayor ng Davao City. Tama po. Mr. Paharda. Yes, Your Honor. In other words, Mr. Farda, lumipat kayo ng Maynila to serve under the office of the Vice President and in DepEd. Tama rin po ba? Your Honor, yung po kasing asawa ko nasa Manila, so kung ako po ay nasa Davao, so I decided na mag-apply po ako sa DepEd, kaya nagkasama po kami.